yung police report ng Beverly Hills, iba yun. Iba rin yung coroner's report ng LAPD Beverly Hills. In one of the reports, lumabas yung mga pangalan, hindi po Lisa Araneta Marcos ang nakalagay, Luis Araneta Marcos at ilang pang mga personalities o person of interest. Di ba may kasabihan, guilt is personal. Dapat ang nagpapaliwanag dyan kung sino yung tinutukoy. Hindi pwedeng si Attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwanag unless sasabihin niya, I have been authorized by Mrs. Marcos. Kaugnay nitong issue sa anong pangalan nito? Doon sa overdose, no? Overdose kasi okay. ang isang balita kasi tungkol sa police report. No? Pero meron ding balita tungkol naman sa report ng coroner. Magkaiba po yan eh. Yung report ng coroner, yun po ay magkaiba doon sa police report na nilalabas. May lumabas na pinost sa social media, merong nilabas ang Net25. Kaya para yung ano, kaya may nagsasabi peke ito, tampered ito. Magkaiba po yun. Kaya kinakailangan maging matiyag po tayo. Iba po yung police report na tinutukoy, iba rin yung report ng ng coroner. Yung nag-inspeksyon doon sa katawan ng namatay at saka doon sa within the vicinity. Yung ibig, para malinaw. Opo, yung ibig po niyong sabihin, yung iba yung report ng coroner at iba ding report ng Beverly Hills Police Department. Yun kasi yung kumakalat sa social media. Correct. Kasi yung police report ng Beverly Hills, iba yun. Iba rin yung coroner's report ng LAPD Beverly Hills Northern Police Division. Okay? Opo. Para malinaw. Ang kaibahan din po niyan, doon sa Beverly Hills Police Department, di umano ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Dito naman sa coroner, wala. Tama ho ba? Hindi ko matiyak kung alin ang tama doon, ano? Pero in one of the reports, lumabas yung mga pangalan nila, hindi po Lisa Araneta Marcos ang nakalagay, Luis Araneta Marcos, Dina Arroyo Tantoco, Alexa Miro, at ilang pang mga personalities o person of interest, no? Kung di ako nagkakamali, meron diyang dalawang opisyal pa ng gobyerno, no? Isang mambabatas at isang cabinet secretary. Opo. Pero ang Malacanang, Sir Jay, sinasabi na fake news. Itong kumakalat nga sa social media patungkol nga sa pagkakadawit kay FL dito sa kasong ito sa pagkamatay nga ng isang Rustans executive. Hindi na kasi pwedeng, kasi national issue ito eh. This cannot be dismissed by just saying fake news. Kung fake news yan, ilabas nila yung totoong news. Yung totoong report. No? Ganun lang kasimple yun. Pagka, anong tawag dito, pag nailabas yun, di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available sa tao. Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, hindi, fake news yan. Sabi ko nga, nung panahon namin, pag ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang, fake news yan eh. No, ayaw mo lang sumagot. Pero wala kang mailabas na totoo. Kaya, ang pinakasolusyon dyan, ewan ko kung sino maglalabas dyan dahil pinag-resign na sila lahat eh, di ba? Yes. So, kung si Dave Gomez na mismo sasagot dyan o kung sino man. But, kasi ito, this is, sabi nga, di ba, may kasabihan, guilt is personal. Dapat, ang nagpapaliwanag dyan kung sino yung tinutukoy. Halimbawa, tinutukoy si Alexa Miro. May dapat magpaliwanag siya o marap siya. O sino pa ba? Si Dina Arroyo Tantoco, who is a government official. Siya po ang Deputy Social Secretary ng Pangulo. No? I understand she's detailed with the Office of the First Lady. So sila dapat ang nagpapaliwanag, including but not limited to Mrs. Lois Araneta Marcos. Hindi pwedeng si Attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwanag because that doesn't concern them. It concerns the person. Baga, hindi saklaw sa pagiging tagapagsalita ng palasyo ang nangyayari sa First Lady. Tama ba, Sir Jay? Unless sasabihin niya,
I have been authorized by Mrs. Marcos to speak on her behalf. In the absence of that, she has no business talking about it. Opo, opo. So, nakikita ho ba ninyo, Sir Jay, na itong mga nangyayari ngayon, itong kasong ito, sinasabing cocaine scandal, may kaugnayan ito doon sa yung utos naman ng PCO na mag-courtesy resignation. Lahat po ng USEC, ASEC po dyan sa PCO. Actually, hindi ko alam kung anong dahilan, bakit pinagre-resign lahat eh. Unless of course, may usapan sila nung tinanggap ni Mr. Gomez yung position that he will have the authority to hire and fire para meron siyang buong team na kanya. I'm not in the know kung meron bang political undertone ito, meron bang PR spin undertone, kung ano man, no? Dahil walang paliwanag eh. Basta sinasabi lang mag-submit ng courtesy resignation, no? Lahat from undersecretaries down to bureau directors sa under the Presidential Communications Office. Marami ring attached agency yan. Opo, pero nakikita ho ba ninyo na sa ngayon ay may malaking problema ang Presidential Communications Office? Hindi lang ngayon, simulat sa poll. Malaki talaga problema nila eh, hindi magkapareho eh. So ang ano rito is ang kulang kasi diyan, baka sabihin naman nila nagmamagaling tayo, nagmamagaling yung ibang mga social media personalities, no? Talagang malaki ang kulang. Kung magiging tapat tayo, marami sa kanila hindi alam ang trabaho nila on how to handle the situation or the governance for that matter. Karamihan naman sa kanila galing sa labas, kaya wala ring karanasan sa gobyerno, sa civil service, kaya kumisan sablay-sablay din yung mga paliwanag. Halimbawa, katulad ng paliwanag nila, pilit nilang kinukontra yung paliwanag ng Commission on Audit, constitutional body ito, dapat inaral muna nila, meron ka bang background. So ako, kung tatanungin mo ako, between the statement of, let us say, Undersecretary Castro as against Attorney Rowena Guanzon, mas paniniwalaan ko si Guanzon kasi dati siyang COA Commissioner. Si Claire naman, kahit kailan di naman naging opisyal ng gobyerno yan eh. Nagtrabaho sa gobyerno eh.